Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time lang po nanonood. Please click mo na yung Jeremy's TV. Anyway guys, wala na ba ito libre lang? Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection o ating pagninilayan. Natupad na ba ang pangarap mo? Kanino ka ba humihingi ng tulong para ito ay ma-achieve o talagang sigurado ka na matutupad mo? So, kung talagang gusto mong matupad yan guys, magsikap ka. At huwag kang aandap-andap. Di ba? Kasi may mga tao minsan sa paligid mo, o mas masakit, minsan na kapamilya mo pa, kamag-anak, na nagiging balakid o sagabal sa iyong mga pangarap. Di ba? Minsan sasabihin nila sa'yo na parang wala silang tiwala sa iyo. Hindi sila naniniwala sa iyong kakayahan. Kaya yun ang dapat mong pagsikapan. Ano man ang sabihin nila, basta yung gusto mong pangarap ay makakamit mo. Diba? Sa sariling sikap at siyempre, kanino ka pahingi ng tulong? Hindi sa Diyos. Diba? Lahat po tayo gusto natin ay matupad ang ating mga pangarap para ito ay maabot. Subalit maraming nagiging dahilan kung bakit hindi natin ito na napagtatagumpayan. At minsan may mga tao talagang na sumusuporta sa atin. Sila yung mga taong nandyan sila sa ating buhay. Di ba? Nangunguna dyan yung pamilya natin. Kaya bless ka kapag ang pamilya mo ay sinusuportahan ka, lalo na sa pangarap mo. Kasi may mga pamilyang yun na gaya ng nabanggit natin nung una, may mga balakid din na sila pa yung mismo. Sila pa mismo yung nagiging sagabal sa yung mga pangarap. So dito sa pag-uusapan natin sa Biblia guys, ang ating pagninilayan, itong si Bartimeo na isang bulag nangarap na makakita. Diba? Kung tayo, guys, tayo mga normal na tao, walang kapansanan. Diba? Salamat sa Diyos at wala tayong kapansanan. Ang pangarap natin, pwedeng material na bagay, magkaroon ng kotse, maraming ari-arian, di ba? Magkaroon ng malalaking business, di ba? At maraming pera, alahas, kapangyarihan, maraming bagay tayong pwedeng pangarapin. At lahat naman tayo guys, gusto natin yan ha. Basta ang importante, huwag galing sa masama yung paghihirapan mo. Pero itong si Bartimeo na ating pag-uusapan, ang kanyang pangarap ay makakita lang. Dahil bulag siya guys. Di ba? Napakahirap, di ba? Pagka bulag ka, wala na lahat, parang wala na. Madilim na ang mundo, wala kang nakikitang kulay, hindi mo nakikita yung mahal mo sa buhay, yung kamag-anak mo, o yung mismong itsura ng mundo, kung ano nga ba yan. So, ang pangarap niya, makakita lang, tayo nakakakita, kaya pinagpala po tayo. So, patunayan mo, di ba, sa sarili mo, na kayang-kaya mong maabot ang pangarap para yung sa mga ibang tao pag nakita yung naabot mo na guys, talagang pupurihin ka na, marami nang babati sa'yo. Kaya sabi sa Marcos chapter 10 verse 52, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Agad na nagbalik ang kanyang paningin at siya'y sumunod sa kanya sa daan. So nakita nyo guys, di ba? Itong si Bartimeo, ipilit kasing inaawat, di ba? Pinipigilan. Dahil alam niyang dumaraan ang ating Panginoong Yesus. Di ba? Pero siya, pinipigilan siya, hindi, wag mo tuwagin. Pero siya, sumisigaw siya guys. Jesus, pagalingin mo ko. So, yung agresibo niya, nandyan. Yung pagsisikap niya na maabot ang ating Panginoong Jesus, nandyan. Nasa kanyang sarili. Kaya kahit sino pumigil sa kanya, huwag kang magsisigaw, nakakahiya, di ba? Hindi. Sumigaw pa rin siya. Kaya sabi niya, Jesus, pagalingin mo ko. Kaya, agad naman itong
sinabihan ng ating Panginoong Yesus na humayo ka na, magaling ka na. Diba? At ang maganda dito, kaya Bartimeo guys, pagkatapos niyang gumaling, makakita dahil isang bulag, ay sumunod kagad sa Panginoong Yesus. Hindi na siya nakipagmarites pa o kung kanino lumingon, kundi sumunod na siya at naging disipulo ng ating Panginoong Yesus. So nakita natin guys, yung pangarap ni Bartimeo ay sinamahan niya ng dasal at pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kasi talaga namang kung sariling sikap lang po natin, lahat ng gusto natin sa buhay ay hindi natin makukuha. Kaya bukod sa ating sarili guys, unahin natin ang ating Panginoong Yesus na manalig tayo sa Kanya, na hindi tayo pababayaan. Basta ang gawin lang natin, gawin natin ang parte natin. Di ba? Magtrabaho tayo ng magtrabaho, gawin natin patas, kung tayo magagarabyado ng tao, ay sigurado yun, pagpapalain tayo. Ano man ang yung posisyon sa trabaho, baka ma-promote ka dahil sa ginagawa mo. Huwag na tayong sumunod sa mga liko, di ba? Na lumalaban ng hindi patas. Basta makalamang lang. Kailangan naiiba tayo. Hindi natin sinasabi mas banal tayo sa kanila guys, kundi sumunod tayo sa ating Panginoon Jesus. Hindi man tayo perfecto, sikapin po natin yun para maabot natin ang ating pangarap. Kaya sa mga kapatid natin ngayon na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, mangarap tayo naging maayos lang to sa tulong ng ating Panginoong Jesus. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin ngayon na nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Matagal na pong bedridden sa ospital o sa bahay. Ipuhin niyo po, Lord, ng yung mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang katawan. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Kaya, i-bless niyo po, yakapin niyo ng mahigpit, Lord. Ibalik ang kanyang kalakasan sa kanyang katawan para sa kanyang pamilya. At ganoon din po sa pamilyang nagkakagulo, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa taas ng pride, ayaw bumaba, ayaw magpakumbaba. Ipuhin niyo po, Lord, ng kanilang puso para maging mapagkumbaba at magpatawaran sa isa't isa. Magbigis-bigisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan po namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala sa sitwasyon nila ngayon. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas, ng ulam, pambawon sa mga bata at pambili ng gamot. Pinoproblema pa, Lord. Iniisip pa kung paano maitatawid ang kanilang maghapon para sa kanilang pamilya. Bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan at kasalanan. Ang lahat ng tinihiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan na naman ng Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.